Isang radio reporter ang kinuyog sa kalagitnaan ng isinasagawang kilos protesta ng grupong Manibela sa tapat ng LTFRB kaninang umaga. Sa kasagsagan ho ng pagre-report ng nasabing reporter nang bigla na lang itong mawala sa ere. Dahil dito, kinondena ng iba't ibang samahan o media organization ang pananakit na dinanas ng reporter mula sa mga miyembro ng grupo ng Manibela. Para sa detalye, kunin natin ang balita live mula kay Erlo Bringas. Erlo, gusto ko malaman, ito ba inamin o itinanggi talaga ng grupo ng Manibela? Well, Wedge, mariing itinanggi ng grupong Manibela, lalo na ng kanilang chairman na si Mar Balbuena, yung nangyaring pananakit sa isang radio reporter kanina habang nagko-cover ng ginagawa nilang protesta sa tapat ng LTFRB para nga ipaglaban pa rin yung kanilang pagkondena doon sa Jeepney Modernization Program. Pero ang grupo naman ni Val Gonzales o yung radio reporter na tila kinuyog kanina ay desididong sampahan ng kaso ang grupong Manibela. Umaga kanina nang mag-live report sa morning news program ang radio reporter na si Val Gonzales patungkol sa kaganapan sa naging kilos protesta ng grupong Manibela sa tapat ng opisina ng LTFRB office sa East Avenue, Quezon City. Iniharang na mismo dito sa harapan mismo ng East Avenue itong kanilang grupo. Ilang saglit lang, hindi na maintindihan ang audio ni Gonzales sa ere. Maya-maya pa nang maibalik sa kanila ang feed. Makikita na si Gonzales na tila kinukuyog ng mga tao na nasa lugar at pinapaligiran. Dito na pala siya sinusuntok ng ilan sa mga ito. Itong grupo dahil inire-report ko na sila ay nakaharang na dito sa kasahan nito na sinusuntok ko ngayon sa rapin na mga pulis. Nito nga grupo ito na nakaharang dahil inire-report natin na iniharang na nila yung kanilang mga sarili. Val, inhale, exhale. Pare ko, ayan. Inhale, exhale. Ayan, kalma lang. Proceed. Mga binabanggit, yung dapat na magsabi nito, ang nire-report ko naman ay yung kanilang pagharang dito na nagiging service na sa dali ng trapiko. Sa naging panayab ng Net25 News sa DCRH reporter na si Val Gonzales, kanyang kinumpirma na mga tauhan ni Manibela Chairman Mar Balbuena ang kumuyog sa kanya. Dito raw siya sinuntok ng mga ito habang inire-report niya ng live ang kaganapan sa lugar. Dahil sa naganap na panununtok na yan kay Gonzales, kabi-kabilang batikos at pagkondena ang nasabing pagkuyog kay Gonzales na ginagawa lamang daw ang kanyang trabaho. Kabilang na dyan ang Justice Reporters Association ng DOJ. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na hindi katanggap-tanggap ang naging agresibong aksyon ng grupong Manibela laban kay Gonzales. Hindi rin daw katanggap-tanggap anumang karahasan o pag-atake sa mga miyembro ng media. Ang Presidential Task Force on Media Security of VTFOMS, naniniwala naman silang hindi susuportahan ng publiko ang mga hakbang na yan na may kasamang dahas at pananakot. Suportado din daw ng grupo si Gonzales na sampahan ng kaukulang kaso ang grupo. Sa Philippine National Police Press Corps President Mar Gabriel, sinabing ang karahasan laban sa mga miyembro ng media ay malinaw na pagsikil sa kalayaan sa pamamahayag at karapatang pantao. Nanawagan din daw ang kanilang grupo ng agarang aksyon sa mga otoridad laban sa mga nasa likod ng pananakit kay Gonzales at nanawagan din sila sa liderato ng Manibela na maging responsable sa aksyon ng kanilang miyembro. Nakahanda din silang suportahan ang legal na magiging hakbang ni Gonzales laban sa grupo. Ang Philippine National Police mariing kinondena din ang ginawa sa mamamahayag na si Val Gonzales. Anya hindi dapat nangyayari mga ganitong pananakit sa miyembro ng media. Reason why tayo pong mga pulis ay nagbibigay din po ng security coverage doon sa kanila ay para rin po sa kanilang proteksyon dahil alam natin mamaya may mga magsamantala na pasukin yung grupo nila at magkagulo doon at maibintang sa kanila. Ayaw nating mangyari yon. Kaya nga palagi nating na sinasabi sa kanila, you police your own ranks para walang maging problema. Pero kung hahantong sa pananakit, maging sa miyembro po ng media, maging doon sa mga kapwa po nila mga tsuper, hindi po to katanggap-tanggap at sabi ko nga, mananagot ang sino mga mananakit regardless kung ikaw ba ay isang ordinaryong driver, ikaw ay may sinasabi sa lipunan. Lahat naman po dapat sa ilalim ng batas ay pantay-pantay.
Ang kumpanyang Manila Broadcasting Company sinabing hindi nila palalampasin ang nangyaring pananakit sa kanilang reporter upang hindi na raw maulit pa ang kaparehong sitwasyon. Si Manibela Chairman Marbal Buena naman, mariing itinanggi ang nangyaring pagkuyog ng kanyang miyembro kay Gonzales. Sinabi nitong hindi nila tauhan o grupo ang kumuyog dito. Pero kanilang iginiit naman ang hindi umanong patas na pagko-cover daw ni Gonzales sa kanilang ginagawang protesta na layon lang naman daw nilang ipahayag ang kanilang saloobin. Sa Batala Wedge, nagparating din ng pahayag ang Quezon City Journalist Group Incorporated at sinabi nilang umaasa ang kanilang hanay na magiging patas ang ginagawang investigasyon ng PNP sa insidente upang mabigyan din ng hustisya nga itong radio reporter na si Val Gonzales at mapanugot din ang lahat ng responsable sa pangyayaring ito. Nagparating din ang suporta ang iba pang mga media groups at ilan pang mga organisasyon kay Val Gonzales at sila nga ay nag-offer na tutulungan itong si Gonzales na mapanagot ang nasa likod ng pangyayaring ito. Wedge. Okay, Erlo, 3 araw yung transport strike na yan. Bukas, baka mangyari na naman yung ganyang insidente. Ano ngayon ang garantiya na magiging ligtas pa rin yung mga miyembro ng media na magko-cover dyan hanggang sa pagtatapos ay 3 araw? Well, siniguro ng Philippine National Police na mababantayan nila yung mga miyembro ng media na magko-cover, lalo na dyan sa gagawing protesta pa ng grupong Manibela. Kasi napaka-sudden kasi na bigla-bigla may mga kino-cover tayo din naman. May mga kino-cover tayo before na mga ganyang protesta ng grupo pero hindi ito nangyayari. Magdodoble sila ng security para doon sa mga miyembro ng media, lalo na yung magko-cover pa bukas at sa mga susunod na araw na upang sa ganun hindi mangyari yung mga ganito girian sa gitna nga ng protesta na kanilang isinasagawa, Wedge. Oo, mapunta na rin tayo dahil pag-uusapan natin yung transport strike. Ito bang isinagawa nilang transport strike ng grupong Manibela, naka-apekto ba talaga sa mga mananakay natin? Mukhang payapa naman yung mga pasahero. Well, Wedge, part of one lane nung isang bound na patungo ng Quezon City Memorial Circle kanina ay talagang nagsara dahil doon sa almost half ng kalsada ay nasakop nga nitong grupo. Pero kanina may mga enforcers naman from Quezon City at may ilan ding nagta-traffic doon para nang sagro na masiguro pa rin yung flow ng traffic kahit pa isang lane niya lang talaga yung nagagamit kanina. Pero nagpalala pa kasi sa yung sinasabi nga na may hinarang pa na isang jeep doon sa gitna ng kalsada kaya siguro nagkaroon ng ganitong insidente kanina na talagang inireport lang live nung kasama natin na sa media na si Val Gonzales para sa ganun maraman din ng publiko, mga posibleng dadaan pa sa lugar kung ano yung sitwasyon kung sakaling makarating sila doon, Wedge. Alright, maraming salamat. Erlo Bringas, nagbabalita live. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.